Hmm.
morning everyone. Ayan. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo mag-start po ng ating service, dako po tayo sa isa po sa pinaka-importanting part ng bago po tayo mag-start ng ating service today. But to inform you po, tayo po ay naka-live na. So binibigyan ko po kayo ng ilang sandali to share our live stream po sa ating mga friends, families. Ayan. Ayan po, sige. Share po muna natin. After po natin i-share ang ating live, maaari lang po, pwede po nating paki-silent po muna ang ating mga cellphone. Okay? Para malayo po tayo sa any distractions na pwede pong dalhin ng ating pong mga cellphone. And tuck away our cellphone sa ating mga bulsa or sa ating mga bags. Ayan, focus po tayo sa ating Diyos. Okay po. Ayan, sige. Share po muna natin ang ating live. Ayan, sa ating mga families, friends, ayan, sa mga taong nasa malalayong lugar. Ayan. Okay. So kung na-share na po natin ang ating live stream, tayo po ay dako po sa ating prayer. Okay. Later po, show po natin dito sa ating screen yung ating mga prayer items. Let's just follow along po sa ating mga prayer items po. Ayan, tara po, tayo po ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Maraming salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon, na binigay niyo nga po sa amin, Panginoon. Dahil muli, Panginoon, despite the weather, Panginoon, ay minsan pa, Panginoon, dinako mo kami sa inyong panambahan, Panginoon. Nais mong iparanas sa amin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang bawat isa pong naririto ngayon, O God, ay bigyan niyo nga po, Panginoon, ng clear minds, Panginoon, ng clear hearts, Panginoon, to focus on you, Panginoon. Dalayan ko, O God, Panginoon, na settle us in, Panginoon, sa iyong panambahan, Panginoon. Don't let any distractions from the outside world, Panginoon, na makapag-distract po sa amin, Panginoon. Makapaglayo po na aming paningin po sa iyo, Panginoon. But rather, Panginoon, let us focus lamang po, Panginoon, ang aming time, this 2 hours, Panginoon, of worship time, your word, Panginoon, sa inyo lamang po, Panginoon. Dalayan ko, O God, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na papunta pa lamang po, Panginoon, ay ikaw po patuloy na mag-ingat po sa kanila, Panginoon. Patuloy na sumama po sa kanila papunta po sa inyong panambahan, Panginoon. Ngayon din naman po, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, ng focus ang mga taong nasa online, Panginoon. Don't let any notifications, Panginoon, hinder us or hinder them, Panginoon, sa pag-focus po, Panginoon, sa pag-worship, sa pagkikinig po, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, ay dinako nyo nga po kami dito upang maranasan ka, Panginoon. We continuously pray, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon, at sa online, Panginoon, bigyan nyo nga po kami ng excitement sa aming mga puso, Panginoon. Bigyan nyo nga po kami ng cravings, Panginoon, for you, Panginoon, to worship you, Panginoon, at to learn your word, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo, Panginoon, with our prayer list, Panginoon. Samahan mo nga po kami, Panginoon. Fill us with your Holy Spirit, Panginoon, as we follow along, Panginoon, sa mga prayer items po na ito, Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Isa pong maulan pero pinagpalang umaga pa rin dahil ang lahat po ay narito ngayon. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Sa umaga po ito, simulan natin yung umaga natin ng pagpupuri sa Panginoon, pasasalamat sa Kanya. Pero bago yon, pwede ba ang pakikamayan yung mga katabi natin or yung mga nasa likod natin? Sige po, before we start, kamustahin natin yung mga kapatid natin. Welcome to church! Tunay, Lord, na napakaganda ng umaga na binigay mo po sa amin. And today, Lord, kami magpapasalamat po sa iyo. Sabay-sabay tayo, let's dance and sing to the Lord. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, kumilos at tumabay. Wala sa iyo may babantay. Tunay po na napakaganda na umaga kapag ang Diyos ang kasama natin. Amen. So from the start, awitin po natin, bawat umaga ay kay ganda. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti mula sa labi mo. Sabay-sabay po tayo, ulitin natin, mula sa aming mga labi, Panginoon. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may babantay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at tumabay. Wala sa iyo may babantay. Tayo ba ay may puso nagpapasalamat sa umagang ito? Can I hear an amen? Amen. Dahil dyan, pasalamatan natin ang Diyos. Sabay-sabay natin itong sabihin na tayo magpasalamat sa Kanya. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Lord. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Jesus. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko nagpupuri. Mula sa labi ko. Minsan pa. Lord, ito po yung galing sa aming mga labi. Mula sa aming labi. Mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko. Jesus.
na hindi kami makakaawit sa iyo, Lord, ng pasasalamat kung hindi mo pinapakita sa amin, Panginoon, ang mga magagandang bagay na kaya mong gawin sa mga buhay po namin. Sabi po, Panginoon, sa iyong salita in John chapter 1 verse 4, na nasa iyo ang buhay, at sa buhay na ito, Panginoon, ikaw ang ilaw, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinagliliwanagan mo, Panginoon, yung mga buhay po namin. Dahil po sa iyong liwanag, Panginoon, nakikita namin ang mga bagay na mabuti. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng pangyayari sa aming mga buhay, pinapakita mo, Panginoon, na ikaw ay mabuti. Ikaw ay sapat, Panginoon, sa mga buhay po namin. At kailanman, Panginoon, hindi mababago ng aming pakiramdam, ng aming mga problema, ng aming mga pangyayari sa buhay namin, Panginoon, kung gaano kakabuti sa mga buhay po namin. Kaya, Lord, tulungan mo kami as we sing our praises to you, Lord. Nasambit po namin ang pagmamahal po namin sa iyo. May pagsigawan po namin, Panginoon, na kailanman hindi magbabago ang kabutihan mo. We thank you, Lord. Mahal kita, walang hanggan na iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kay tapat. Kay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa mula umpisa, mahal ka namin, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aming pagmulat, Panginoon, sa aming pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay,
sa iyong kabutihan. Kailan may di magbabago, kabutihan mo. kailan may di magbabago, Kabutihan mo. iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago, kabutihan mo. Kailanman, kailan may di magbabago, kabutihan mo. Kailan may di magbabago, kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. With a sincere heart, awitin natin to sa Panginoon. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Tunay, Panginoon, na ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat kami nabubuhay, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. For the last time. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko kabutihan ng Diyos. Tunay, Panginoon, na sa kabutihan mo lamang kami nagtitiwala, Lord. Salamat, Lord. For we are able, Lord, to sing ang mga pasasalamat po namin sa iyo. Sino kami, Panginoon, sa iyong harapan? Kasalanan tulad po namin. Para kilalanin mo, Panginoon, bilang anak mo. Kaya ang dalangin po namin, Lord, sa umaga pong ito, sa pagpupuri po namin ito, maisabay po namin, Lord, ang pagbibigay po ng aming mga puso, maging ng aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, ang buhay po namin. Jesus, iyo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka. Minsan pa, Jesus, iyo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka. Buong buhay.
sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa iyo, O Diyos. Akhayin mo aking mundo nang mapagsayo habang panahon. Minsan pa nating awitin, Jesus, sa'yo ang aming buhay. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Pagpupurihan ka, aawitan ka buong buhay. Nais namin, Panginoon, akayin mo kami saan man kami patungo. Awitin po natin. Akayin mo saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala'y sa'yo. Ang buhay ko iaalay sa'yo sa walang hanggan. Pangako mo, Jesus, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka. Awitin natin, Jesus, sa'yo ang buhay po namin. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka buong buhay. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Buong buhay po namin, Lord. Nilalagak po namin sa iyo, Diyos. Pupurihin ka, sabay, Panginoon, ang pag-awit po namin sa iyo. Niyataas po namin ang aming mga kamay. Simbolo, Panginoon, na pinupuri ka po namin. Inikilala ka po namin sa aming buhay, Panginoon. Na pinakamataas sa lahat. Sa galak o sa lungkot, Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Pupurihin namin ang aming Panginoon.
Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, awitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, papupurihan ka, papupurihan ka, awitan ka, papupurihan, papupurihan ka, awitan ka, buong buhay. Let's clap our hands to the Lord. Lord, salamat po sa umagang ito, Lord. For we have experienced, Lord, your power sa aming pagsamba, Panginoon. Salamat for reminding us, Lord, na sa galak man o lungkot, Panginoon, ginagabayan mo kami at sinasamahan mo kami. Kaya, Panginoon, kami magtitiwala lamang sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, Lord, kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat may sabi ng Amen. 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 And minsan pa po, good morning po sa ating lahat. Maaari na po tayo makaupo. Good morning. Good morning sa lahat. Yan, salamat. Palakpan po natin ang ating mga sarili. Yes. Salamat sa Panginoon sa katagumpayan na ibinigay sa atin sa kabila ng ulan. Hindi tayo nagpapigil, ano? Hindi hinila ang ating mga mata para matulog ulit. Salamat sa Panginoon. At sige po, bago tayo dumako sa pagbibigay sa Panginoon, alam naman natin na nais ng Panginoon na tayo ay magkaloob sa Kanya ng generous at cheerful giver tayo, no, sa Panginoon. Sabi nga sa kanta natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon na kahit ano man ang sitwasyon natin, no, bibigay ko ba sa Panginoon? Wala na akong pambayad ng kuryente, mababawasan. Wala na kaming pangkain, walang pambaon ng mga bata. Sa mga estudyante naman, Lord, may project kami. Pambili ko ng project to eh. Pero tandaan natin, ang tiwala natin sa Panginoon, ang ating Panginoon ng kasapatan, siya ang magkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Sige po. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo at ipanalangin po natin ang mga kaloob na ito. Yes, Lord, purihin ka nga po aming Diyos. Ama,
Bless mo po ang aming mga kaloob na ito, O Lord. Sa iyo po ito, Ama. Kayo ang nagbigay nito sa amin, kaya nararapat lang, Lord, na magbalik kami sa iyo ng mga kasapatan, ng mga pasasalamat namin, O Lord, sa iyo. Sa iyo po namin, Ama, iniaalay ang mga ito. Alam namin, Lord, na sa kabila ng mga sitwasyon, O God, financial man, dapat kaming magkaloob sa iyo, O Lord. Hindi mahadlangan nito ang aming mga pitaka, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Nais namin, Lord, na ikaw ang maging bahala sa aming mga buhay, Lord. Kayo ang manguna sa aming mga buhay, sa aming mga pangangailangan, O God. Dahil alam namin na ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa amin ay hindi matutumbasan, Panginoon, sa lahat, kahit anuman, Lord, yung mga pangangailangan namin. Nariyan ka para ito ay pagkaloob sa amin, O God. Kasapatan, Lord, ikaw ay sapat sa aming mga buhay, O God. Kaya naman po, Ama, sa iyo ang mga ito, magamit para sa iyong kaluluwalhati, sa ikalalawak pa sa mga ministeryo na gagawin po ng iglesyang ito, O Lord God, at sa mga pangangailangan ng simbahang ito, O Lord. Kayo po ang manguna, aming Ama. At sa bawat isa nga po, Ama, Lord, patuloy mo pong ingatan, gabayan, patnubayan, Lord, sa mga naghahanap buhay. Bigyan mo po ng kalakasan ang bawat isa, Panginoon, at makita nila na kayo ang nagsusustain, Panginoon, ng bagay na ito sa kanila, aming Diyos. Sa mga estudyante, Lord, salamat po, Ama, sa buhay nila. Alam nila, Panginoon, na hindi mo sila pagkukulangin sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga sa eskwelahan, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa, Ama, na nagkaloob. I-bless mo po ang bawat isa. At tunay nga, Lord, na ikaw ang mapapurihan sa aming mga buhay, aming Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon.
Hello. Good morning po sa ating lahat. Kamusta po tayo mga kapatid? Salamat po sa ating Panginoon po. Tayo po ay pinayagan po na makarating po sa panambahan po ng ating Panginoon. Kasi kaninang umaga po, pagising ko po, nag-iisip na ako paano ako makakapunta po sa gawain sa panambahan. Kasi po galing pa po akong Caloocan, sa mga hindi po nakakaalam po, ay galing pa po ako sa North Caloocan po. And ako po ay nakamotor po. And siyempre, ayoko po kasi tinatamad po kasi ako magkapote kasi susuotin mo pa tapos tatanggalin mo pagkatapos saka rin pala. Kaya, pero salamat po sa ating Panginoon kasi kahit paano po tumila po yung ulan at tayo po ay sama-sama po dito na sumasamba at nagpupuri po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Sige po, bago po tayo magsimula sa pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon, gusto ko lang po sa inyong i-announce po sa inyo na meron po tayong YouTube. Diba po? Sa mga hindi pa po nakapalo po sa ating YouTube account po, sa Heart Community Church po, ay yung kanina po na nakita po natin sa announcement na lalabas po dyan. Di ba? Lumabas. Follow nyo po yung Heart Community Church po. Meron po tayong Facebook page and YouTube po. Para po, ito po natin balikan yung mga aral na natutunan po natin sa Sunday. Pwede po natin siyang mabalikan. At may share po din po natin sa mga pamilya po natin, mga kaibigan po natin, yung salita ng ating Panginoon na sila rin po ay makaranas po ng pagpapala po sa ating Panginoon. Amen? Amen po. Sige po, tayo po ngayon po ay wini-welcome po natin ang ating mga heartmates na nakasama po natin sa umaga pong ito. Una na nga po dyan, si Sister Mary Gay. Tama po ba ako? Mary Gay. Welcome po sa Heart Community Church po. At ang kanya pong asawa po na si Brother John Paul. Yan po, welcome po. Sige po. And din po, ay welcome din po natin yung ating mga campus hangout. Tama po ba? Yan po. Salamat sa mga kabataan po na nakasama po natin ngayon. Andiyan nga po si... Sino ba to? Si Sister Roan. Ayan, welcome sa iyo. And then kay Brother James. And kay... Nakalimutan yung pangalan niya. Ang ganda ng pangalan niya. Brother Prinsipe Ralph. Di ba? Grabe. Ralph na, Prinsipe pa. Di ba? Salamat po sa ating Panginoon sa pagpapala niyo po at paintulot niyo po na makasama po namin kayo. Kami po ay nagagalak po na makasama po namin kayo at nasasaya po ang puso po namin na nakita po namin kayo sa umaga pong ito na nagpupuri po sa ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo po ituloy po na mag-aral po sa salita po ng ating Panginoon. Alam ko po yung excited na po kayong makarinig ng salita ng ating Panginoon. Excited na po ba tayo? Amen po. Sige po, tuloy na po natin ito. Sabi sa Colossus chapter 2, verse 6 to 7. Yaman nanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa inyo sa umagang ito po, Panginoon Lord Jesus. Kami po, Panginoon, nakapagsamba, nakapagpuri sa inyo po, Panginoon. Naranasan namin po, Panginoon, ang iyong presensya po, Panginoon, na pagpapala, Panginoon Lord Jesus, sa umagang ito po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na binigay at pinagkaloob niyo po sa amin po, Panginoon. Sa umagang ito po, Panginoon, hayaan niyo po, Lord Jesus, na matuloy kaming pagpalain ng iyong salita po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magturo po sa amin po, Panginoon. Marinig po namin po, Panginoon, itong Lord, yung nais, Panginoon, na aming mabatid, malaman po, Panginoon, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang buhay po namin po, Panginoon, ay patuloy na po namin, Lord Jesus, na nakatuon nga po sa inyo po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, sa umagang ito, ang aming mataas po, Panginoon. Hayaan niyo po ang inyong likod po, Panginoon, ay maituro at maisambit lamang po, Panginoon, ng nais niyo po, Panginoon, ng inyong kalooban po, Panginoon. Walang ibang maitaas po, Panginoon, at mapurihan, kundi ang pangalang Jesus lamang po, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang aming sasambahin at dadakilain ng aming buhay po, Panginoon. Sa pangalan ng anak si Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, ito po yung Colossus po ay napakaganda pong aral, isang book po sa Biblia po na nagtuturo po sa atin at nagpapakita po na ang ating Panginoong Jesus sa buhay po natin, kung gaano siya makapangyarihan Diyos, kung sino ba si Kristo. Sapagkat ito po, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colossus po, ay para palakasin, itama, at paigtingin ang kanilang pananampalataya kay Jesus bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Itong Colossus po kasi, sa mga Colossus po, sa panahon po kasi nila, maraming aral o maraming
turo patungkol po sa ating Panginoon na minsan po ay naglalayo na sa tamang aral patungkol po sa ating Panginoon. Kaya sumulat po si Apostol Pablo sa mga Kolosas para itama yung kanilang kaalaman pagdating po sa ating Panginoon. Na mas makita po nila yung sentro ng kanilang pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala nang ibang dapat na tignan na ang kanilang kaligtasan ay natagpuan po kundi sa ating Panginoon lamang. Amen? Kaya nga po itong Colossus chapter 2 verse 6 to 7 ay ito po ay tinuro po at sinabi po ni Apostol Pablo. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na yamang tinanggap daw po natin si Kristo. Mamuhay tayo na naayon sa Panginoon at patuloy na sinasandala ng buhay kay Kristo at nagpapatuloy sa pananampalatayang natanggap natin sa Kanya. Manatili na lumalakad kasama ang Panginoong Hesus at sa Kanya lamang pinagkakatiwala ang ating buong buhay at nagpapatuloy lamang sa Kanyang salita. Amen po. Ito kasi mga Kolosas po medyo nang marami nang naliligaw, marami nang aral na sa kanilang tinuturo at nakakalimutan na ang dapat tignan at ang dapat nakatuon sa kanilang buhay po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Kaya ang series po natin sa buwan po ng October po, Eyes on Jesus. Yung mga first Sunday po, marami na tayong natutunan po kung paano po natin ibipix yung ating mga mata sa Panginoong Hesus, kung paano po natin itutuon ang ating mga mata sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. At bagay na nangyayari kapag po tinitignan ng mabuti sa buhay po natin, na kapag pala tayo ay nakatingin po sa ating Panginoon, yung buhay na pananampalataya natin, itong buhay po natin, ay alam natin na panatag, kasi alam natin na kay Kristo po tayo nakatingin. Amen po. Sabi nga po sa prayer meeting po, no? Wait lang, kaya kailangan malalim. No matter what po, na anumang bagay na ating ginagawa, anumang bagay sa buhay po natin, huwag natin aalisin yung paningin natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, kung tayo po ay nakatanggap at meron ng Kristo sa buhay po natin, huwag po nating hayaan na yung mata natin at pagtingin natin sa ating Panginoon ay mawala. Amen. At patuloy po natin pag-aralan po sa Colossus chapter 2 verse 6 to 7. Ang topic nga po natin sa umagang ito, keep living in Christ. Amen. Dahil po tinanggap natin si Kristo sa buhay po natin, dapat po ay tayo ay nananatili na lumalakad, nananatiling namumuhay sa ating Panginoong Hesus. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, manatili tayo nakatuon ng buhay kay Kristo. Na itong buhay po natin na meron tayo ngayon, na tinanggap sa Diyos, ay mapanatili natin na nabubuhay sa ating Panginoong Hesus. Na walang ibang pinaglalaanan kundi ang Kristo na ating tinanggap. Ito kasi yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga Kolosas, sa mga mananampalataya sa Kolosas, na wala silang dapat na tignan. At wala pong dapat na makita sa buhay po nila at mas makita at ma-highlight po sa buhay nila, kundi yung Kristo na nagligtas ng kanilang buhay. Yung Kristo na nag-alay ng buhay para po tayo ay makaranas po ng kaligtasan. Makaranas po tayo ng pag-asa sa buhay po natin. Na tingnan po natin na itong tinanggap noon natin na si Kristo ay siya pong dapat na naghahari po sa buhay po natin. Amen po ba? Kay Kristo nakapokus ang buhay natin. At ito ang siyang dapat na nangyayari sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoon. Amen. Minsan ang hirap pong sabihin na nakatingin naman tayo sa ating Panginoon. Ang buhay naman tinanggap natin, nakipag-isa po tayo sa ating Panginoon. Pero nakakalimutan natin na dapat po pala manatili tayong namumuhay kay Kristo. Amen. Hindi po siya simpleng tinanggap lang natin ang ating Panginoon. Pinatawad ang ating mga kasalanan. At tayo po ay binigyan ng bagong buhay ng ating Panginoon. Pero dapat, mas nato po natin, tinitignan na ang buhay po natin na nakatuon sa ating Panginoon. Ay ito po ay nananatili hanggang sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Wala naman nagbago po sa sarili po natin na tinanggap natin ng ating Panginoon. Ang pinagkaiba lang, kasama natin ang Kristo na naligtas sa buhay po natin. Napakasarap po sa pakiramdam na makita at maranasan po natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Lalo na kapag po tayo ay nananatili sa Kanyang presensya. Amen po. Sabi nga po dito sa verse 6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Hesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Tatlong bagay lang po upang po mas lalo po natin mapanatili ang pamumuhay po natin sa ating Panginoon. So yun po ay binasa po natin sa verse 6. Sabi nga dito, yamang tinanggap daw po natin si Kristo Jesus bilang Panginoon,
mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Unang bagay po, keep walking with Christ in life. Sabihin po, manatili tayong nilalakaran ng buhay na natanggap natin kay Kristo Jesus. Kung bakit tayo narito? Kasi tinanggap natin si Kristo na siya nagbigay po sa atin ng kalayaan, nagbigay po sa atin ng pag-asa, nagbigay po sa atin na ang buhay po natin ay kailangan na lumalakad po kasama si Kristo sa buhay po natin. Amen. Yes, mahirap gawin. Mahirap po sa atin. Sapagkat tayo po ay marami pong mga bagay na tayo po ay nag-aalala. May mga bagay po tayo nakakalimutan, pero dapat po natin panghawakan na itong buhay po natin dapat na lumalakad kasama po ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi po doon, tayo po ay binago na ng ating Panginoon. Tayo po ay tinanggap si Kristo. Inalis ng ating Panginoon yung mga bagay na nagpapalayo po sa Kanya. Mga bagay na hindi po karapat-dapat po sa ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay lumalakad po sa bagong buhay na kasama po si Kristo. Na ang buhay po natin, hindi lang siya basta nakatuon kay Kristo, kundi talagang nilalakaran natin na itong buhay po natin ay talaga pong mabigay ng pagpupuri para po sa ating Panginoon. Sapagkat pakatandaan po natin, ang buhay po na meron tayo ngayon, ito ay sa ating Panginoon na. Siya na ang nagmamay-ari ng ating buhay. Amen. Sabi ko nga po sa mga kabataan, kahapon po tama, Pride. Hindi, yung Friday pa. Sabi nga po doon sa turo na inaral nga po namin, dati po kasi tayo po yung nakasentro po sa buhay po natin. Tayo po yung nasusunod, tayo po yung naghahari, tayo po yung basta, kung ano yung mga decision na ginagawa po natin, tayo po yung nasusunod po natin. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, itong buhay po natin na dati tayo ay nagmamay-ari, ito po ay nasa ating Panginoong Hesus na. Ito po ay pagmamay-ari na ng ating Panginoon. Kaya sa bawat lakad na ginagawa po natin, bawat araw po na meron po tayo na binigkakalob sa atin ng ating Panginoon, ay dapat po natin tignan na kasama ang Diyos sa buhay po natin. Amen po. Ang sarap po sa pakiramdam kapag ito po ang siya pong ginagawa po natin. Kaya nga sa bawat pagkakataon sa buhay po natin, tayo ay lalakad kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? Gusto po ba natin po ito? Nagigising ka sa umaga at titignan mo na itong buhay mo ay hindi mo pagdidesisyonan. Na itong buhay po natin ay ang Diyos ang magdidesisyon ng buhay po natin. Nalalakad po tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Na mas titignan po natin ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Ayun po yung mas makita po natin. Ang sabi nga po sa Colossus chapter 3, verse 17. At ano man yung gagawin o sasabihin, gawin ninyo sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Kahit ano daw po ang ating gagawin. Sabi pa nga doon kapag iinom ka ng tubig, gawin mo ito ng kapurihan para po sa ating Panginoong Hesus. Lahat ng gagawin po natin. Sabi nga, itong buhay po natin dapat maging kaaya-aya sa harapan po ng ating Panginoon. At makikita po natin ito na talagang tinitignan natin at ang nakapokus po tayo, nakapix yung mata po natin sa ating Panginoon. Kapag lahat ng ginagawa po natin ay pabalik ng pasasalamat, kapurihan po sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Paano po yung pastor? Lahat po na lang ay gagawin ko para sa Panginoon. Yes. Amen. Yun dapat po talaga ang ating ginagawa. Na itong buhay po natin, mailaan po natin sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, ito ay nagpapakita kung paano natin yakapin ng gusto at tignan sa ating buhay ang Kristo na siyang tinanggap po natin. Madaling sabihin po na nilalakaran po natin to. Madaling sabihin po na tinitignan natin ang ating Panginoon sa buhay po natin. Pero, makikita kung paano mo ito ina-apply sa buhay mo. Amen. Na tayo po ay lalakad kasama ang ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Roma chapter 12 verse 1. Alam ko naman po ay nabasa niyo na po ito sa hindi pa po. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa Roma, dapat po ang buhay po natin
ay maibigay po natin ng karapat-dapat po sa ating Panginoon. Lumalakad po nakasama ang ating Panginoon, ibinibigay upang mas lalo po na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kapag nagawa po natin ito, mga kapatid, kapag nangyari po sa buhay po natin ito, na tayo po ay patuloy na nagbibigay kapurihan po sa ating Panginoon, makikita at mararanasan po natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Sabi nga po dito sa aking nabasa, a walk with Christ leads to a life transformed. Amen. Tayo po hindi po natin kayang magbago. Amen. Hindi po natin kayang baguhin yung sarili po natin. Pero kapag nakatuon po tayo sa ating Panginoon, tinanggap natin ang ating Panginoon at lumalakad po tayo palagi at hindi po nagwawalan sa buhay po natin. Ito po ay nagbibigay po sa atin para po tayo magbago at mas lalo pong natin makita ang pagkilos po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po. Magugulat ka na lamang sa yung mga dating ginagawa mo, yung mga dating na ginagawa po natin, ay nagbabago unti-unti dahil alam po natin na itong buhay natin na hindi na sa atin, kundi sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Ako nga po, dati po, binalikan naman, makukulitan na naman yung mga estudyante. Kasi pinento nga po sa kanila yung Sunday po, nakaraang Sunday. Binalikan po namin yung mga picture ko po. Dating hator, nakita ko talaga, may mga ganun pang buhok, pakulay-kulay pa, tapos may ganun-ganun pa ako dati. Pero nakita ko po, habang lumalakad pala, habang sinasamahan ako ng ating Panginoong Jesus, na itong buhay ko ay patuloy na nanatili po sa ating Panginoon. Unti-unti po, may pagbabago na nangyayari po sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. At nagulat na lamang po ako, ngayon po ay nakatayo po sa inyong harapan, nagamit po ng ating Panginoong Jesus. Dahil po yan, ang mata ko po ay patuloy na nakatingin po sa ating Panginoon at nananatili po sa buhay na ito na si Kristo ang pinaglilingkuran ng buhay ko po. Amen po. Kaya hindi po natin kaya po yun. Hindi ko rin po yung kaya at hindi ko po yung ginusto. Ito po ay pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon sapagkat tinanggap natin yung Kristo na kaya po magbago ng buhay po natin. Amen? Sige po, tuloy po tayo. Sabi nga po dito sa Roma chapter 6 verse 13. Huwag na yung ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at hinhandog sa Kanya ang iyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Amen. Kasama po sa paglakad po natin sa ating Panginoon na itong buhay po natin ay hindi lang basta nilalakaran ng ating Panginoon, kundi mas lalo pong iniiwasan yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon na mas lalo tayong lumalayo sa Kanya. Ayaw ng ating Panginoon na manatili tayo sa kasalanan. Tinapos na nga po ng ating Panginoon po yan eh. Binayaran na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo po yan. Yung kasalanan na dapat po na tayo ay sasalo, ang Diyos na po, si Kristo na po ang sumalo po nito. At gusto ng ating Panginoon, huwag na tayo magpasakop dyan. Inalis na sa atin ng ating Panginoon yun. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Kundi ang nais ng ating Panginoon ay ipakita at gamitin ang buhay po natin, na itong buhay po natin ay para po kay Kristo. Tanong mga kapatid, ang buhay po ba natin ngayon ay sinasaalang-alang po ba natin kay Kristo? Amen. Ang buhay po na tinanggap po natin kay Kristo. Alam natin hindi naman ganun kadali. Alam natin na mahirap gawin talaga. Pero alam po natin na sa bawat ginagawa po natin paglakad kay Kristo, siya po ay kasama po natin. Lagi ko nga po itong sinasabi po na dati ikaw lang yung lumalaban, ikaw lang yung gumagawa sa buhay mo. Ngayon po ay pinagkaiba. Kasama mo si Kristo na lumalakad at patuloy pong nakikita at naranasan po natin yung pagpapala niya po sa buhay po natin. Amen po. Amen. Ipagamit po natin ang buhay po natin sa Panginoon na ang bagong buhay na meron tayo sa Diyos lang nakatuon. Amen. Wag po natin aalisin po ito, mga kapatid. Sa mundong pong ito, sa pinagnagalawan po natin ito, maraming bagay po talaga na mangyayari at gagawin para mas maalis ang paningin natin sa ating Panginoon. Mapanatili ang buhay po natin sa ating Panginoon. At maraming bagay na pagising mo pa lamang, pwede na mawala yung paningin natin sa ating Panginoon. Pero kapag focus lang po tayo sa ating Panginoon at tinitignan na tinanggap natin si Kristo, alam po natin na lalakad po tayo kasama si Kristo sa buhay po natin. Amen po? Amen. Sige po, sabi po dito sa pangalawang bagay po na ating sinasabi po dito sa verse 7a, magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong
buhay. Pangalawang bagay po, keep your dependence on Christ. Diba? Sabi po, mapapanatili po natin yung pamumuhay po natin sa ating Panginoon. Hindi lang po tayo ay lalakad sa buhay na meron po tayo. Panapanatilihin din po natin na ang buhay po natin nakadepende po sa ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga bagay isasandal po natin ng buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Na wala tayong ibang inaasahan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Sapagkat ang Diyos, kailanman hindi tayo pabayaan sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa buhay po natin. Amen. Ang buhay po natin parang roller coaster po, no? Minsan okay, minsan hindi. Minsan masaya ka, minsan malungkot ka. Mamaya okay ka, tapos mamaya hindi na. Ang buhay po talaga natin na hindi po natin makokontrol. Pero kapag po tayo ay nakaasa po sa ating Panginoon, ano man yung pinagdadaanan po natin, ano man yung pagsubok na meron po tayo, lalo na sa paglakad po natin sa ating Panginoon. Sabi ko nga po kanina, hindi ganun kadali pong lumakad po sa ating Panginoong Hesus. Maraming tatapyasin, maraming aalisin, maraming bagay na hindi mo, yung mga sanayan mo na hindi naman karaayon sa ating Panginoon, aalisin ng ating Panginoong Hesus yan. Tignan lang po natin na mabuti. Kapag po tayo ay nakadepende po sa ating Panginoon, gaano man yan po kahirap, ang Panginoon na magbibigay po sa atin ng kalakasan para mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Amen po. Sabi po dito sa Colossus chapter 1, verse 16. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen po. Lahat daw po ng bagay na nakikita po natin dito sa mundong ito, hindi man natin nakikita, ito po ay nilikha po para po sa ating Panginoong Hesus. Kaya bakit hindi po tayo aasa sa Diyos na siya pong may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay? Bakit di po natin idedepende, itutuon ang ating sarili sa Diyos na kayang magbigay at magbigay ng kasagutan sa buhay po natin? Amen. Namumblema ka? Hindi mo alam kung ano yung sagot mo sa problema mo? Diba? Sabi nga no, problema na, pinoproblema mo pa. Diba? Ang hirap po talaga nun. Kasi wala naman talagang tayong may sasagot. Pero kapag ito po ay totoo natin sa ating Panginoon, idedepende po natin sa ating Panginoon, alam po natin na may kasagutan ng ating Panginoon sa lahat ng mga pinagdadaanan po natin. Amen po. Kaya sabi po dito sa kanila, ito kasi sa Colossus po na ito, marami talaga na nanggugulo sa kanila, marami talagang nagbibigay ng mga aral na patungkol po sa ating Panginoon, mga bagay na akala tama, pero hindi naman pala ito nagpapalapit po sa ating Panginoon. Kaya sabi sa kanila, mas lalo nilang iasa kung sino yung tinanggap nilang Kristo, kung ano yung naranasan nila sa ating Panginoong Hesus, at pagkatiwalaan po nila dito. Sabi nga dito, siya yung may kontrol ng lahat ng bagay, kaya dapat lang tayong umasa at magtiwala po sa Kanya. Amen. Kung mayroon man po tayong pagtitiwalaan, si Kristo na po yun. Amen. Wag po tayong sasandal sa lakas po natin. Kasi minsan, ako nga sabi ko, malakas pa ako eh. Kaya kinukulit po ako lagi magpa-check up, na ganyan. Kala ko kasi, malakas pa ako eh. Kayang-kaya ko po ang lahat ng bagay. Diba? Kaya nga po, nag-gym ako pero hindi pa rin po pala. Kahit ano palang pagpapalakas po natin, kahit ano pa palang gawin po natin, lahat po yan, mga bagay po na yan, hindi po yan matutumbasan sa pag po tayo ay umasa po kay Kristo. Amen. Sa Kanya po natin matatagpuan ito. Sabi nga po dito sa Philippians chapter 4, verse 6, sino dito yung nababalisa? Sino dito yung natatakot? Sino dito yung may alalahanin? Sino dito yung parang pagkatapos ng service, meron siyang iniisip, paano po yun? Paano ko makatatagumpayan yun? Paano ko magagawa yun? Ito po, ang sabi po dito sa Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen po. Sabi po doon ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa sa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen. Hindi lang natin tinanggap ang ating Panginoon, malaya pa natin siyang nalalapitan. Malaya pa natin na isasandal ang buhay po natin. Kaya kapag takot po tayo at sobrang nag-aalala po tayo, balik ka kay Kristo. Amen. Balik tayo sa ating Panginoon na siyang may hawak ng lahat ng bagay. Na sa lahat na pinagkukuhanan, kung ano man yung mga nakikita po natin, ito po ay para po sa ating Panginoon.
balik ka po doon. Huwag po nating hayaan na tayo po ay malunod sa problema. Huwag po nating hayaan na malunod tayo sa mga pinagdadaanan po natin. Kung hirap na hirap po tayo, merong Kristo na lalapitan po tayo. Merong Kristo na masasandalan po tayo. Na merong Kristo na tayo po ay maaasahan sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen po. Amen? Amen. Sabi, sobrang pasasalamat po natin sa ating Panginoong Jesus. Hindi niya lang po tayo niligtas. Hindi niya lang po pinaranas po sa atin yung buhay na kasama ang ating Panginoong Jesus. Kundi tayo po ay talagang malaya na makakausap ang ating Panginoon. Malaya po na may sasandal po natin ang buhay po natin sa Kanya. Sabi ko nga po dito, sa gitna ng problema at pinagdadaanan mo, manatili kang nakadepende kay Kristo sapagkat diyan nagmumula ang kapayapaan at kapanatagan sa buhay mo. Amen. Sige na po. Sa gitna po ng problema at pinagdadaanan mo, manatili kang nakadepende po sa Panginoon. Sapagkat alam natin na wala man sagot, pero may kapayapaan at kapanatagan sa buhay mo. Kasi alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos na sinasamba mo. Amen po ba? Amen. Sabi nga po dito sa Colossus chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Sabi doon, lagi tayong magtiyaga na lumapit. Libre lang yan mga kapatid. Hindi yan pinagdamot sa atin ng ating Panginoon. Na paglapit po sa Kanya, pag-asa po sa Kanya, at patuloy na magtiwala po sa Kanya. Hindi po yan pinagkait po ng ating Panginoon. Minuminuto, segundo, pwede po tayong lumapit at humingi sa ating Panginoon. Hingin natin lagi ang wisdom ng Panginoon sa lahat ng naisin at gagawin po natin. Huwag mong tigilan ang manalangin sa Panginoon. Isang pribilehiyo na natin yan sa pagtanggap natin kay Kristo. Amen po. Itong buhay po natin na lumalakad po sa ating Panginoon at nanatiling namumuhay kasama ang ating Panginoon. Nakatuon ang ating mga mata. Ay ito po ay patuloy po natin tignan na asahan si Kristo sa lahat ng aspeto po ng buhay po natin. Sabi sa mga awit chapter Paano ba Tagalog nito? 107 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Talaga yung pagkakatiwala mo sa ating Panginoon ng buhay po natin. Kapag malinaw na sinabi po dito, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay tunay, laging tapat, kailanman. Pag sinabi pong kailanman, hindi po yan nagbabago. Hindi po yan katulad ng pagmamahal natin. Sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoon, kapag pinaranas ng ating Panginoon, ito po ay hindi magbabago. Kung ano ang ating Panginoon, siya pa rin hanggang sa dulo. Kung ano yung pag-ibig na naranasan mo sa ating Panginoon, yan pa rin yung maranasan mong pag-ibig hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Jesus. Hanggang sa makita po natin at makasama natin ang ating Panginoon na ang pag-ibig ng ating Panginoon, siya ay namatay para po sa atin. Amen po. Kaya nga mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig at katapatan ng Lord para po sa atin ay tunay at magpakailanman. Amen. Parang ano lang yun. Kung merong forever, yung mga bata dito gusto nila makarinig ng forever palagi. No? Diba? Kung meron mang forever, kay Kristo na po yun. Amen. At hanapin po natin lalo sa ating Panginoon. Isandal po natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Kaya po lagi akong tinatanong po kapag handa ka na bang mamatay? Ready ka na bang mamatay? Lagi kong sinasabi, meron akong Kristo. Ano man yung mangyari po sa akin, alam ko po na tinanggap ko si Kristo at patuloy po na ang buhay ko po ay para po sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Sige po, tuloy po natin. Last po, sabi po dito, balikan lang po natin. And keep living in Christ. Una po, keep walking with Christ in life. Pangalawa, keep your dependence on Christ. And lastly po, sabi po dito sa verse 7b, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Pangatlong bagay po, keep living out what you have learned in Christ. Isa sa mga pagpapatibay po sa atin upang mas lalo po nating ito ng buhay po natin, mapanatili po natin ang buhay po natin sa ating Panginoon. Hindi lang tayo basta lalakad kasama ang ating Panginoon, kundi mas lalo po natin pananatilihin lahat ng salita, aral na natutunan po natin sa ating Panginoon. Lahat na natutunan natin sa salita ng ating Panginoon ay mas magbibigay po sa atin upang mas lalo po natin
lalo po, yung buhay pa natin mas lalong tumatag, mas lalo pong pagtibayan itong buhay na meron po tayo sa ating Panginoon. Kaya panghawakan po natin ang kanyang salita sa buong buo. Diba? Buong buo po natin panghawakan yung salita ng ating Panginoon. Sabi nga, mayroon pa nga dati, mayroong favorite verse, di ba? Ayun, kapag nanghihina ka na, kapag parang nagiging wave ka na, paalon-alon ka na, tapos maalala mo yung salita ng ating Panginoong Hesus at magbabalik sa iyo sa kabutihan at ginawa ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng bagay na natutunan po natin sa ating Panginoon, lahat ng aral na mula po sa ating Panginoon, yan po ay tutulong po para mas makita at maranasan po natin ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Kapag walang salita ng ating Panginoon, madali lang po natin maalis yung buhay natin sa Diyos. Amen. Kapag wala yung mga aral na natutunan po natin at walang pag-apply sa buhay po natin, madali lang po natin iwan at maalis sa buhay natin na yung Kristo na naligtas po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi doon ni Apostol Pablo sa kanila, magpakatibay kayo at lagi niyo pong tandaan at isa pamuhay yung aral at salita po na natutunan natin sa ating Panginoon. Sapagkat sa salita niya ay magdudulot sa atin para lalo po nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ko nga po, di ba, ang buhay po natin, tayo po ay tao, pabago-bago. Amen. Pabago-bago yung emisyon po natin. Pabago-bago po yung nararamdaman po natin. Pero, po tayo ay nananatili sa salita na natutunan po natin sa ating Panginoon. Pabago-bago man yung emisyon po natin, alam natin na pagkakatiwalaan po natin na yung salita ng ating Panginoon ay siya pong magdudulot po sa atin para mas lalo po lumakad na kasama po ang ating Panginoong Hesus. Mas lalo po natin makita na yung pagpapatibay sa atin, pag-asa na binigay po sa atin ng ating Panginoon ay siyang magdudulot po para mas lalo tayong mamuhay kasama si Kristo. Amen. Masarap sa piling po ng ating Panginoon, mga kapatid. Mahirap man, maraming pa nagdadaanan, pero alam mo na meron kang Kristo. Alam mo, andyan ang salita ng ating Panginoon na magpapalakas po sa atin. Magbibigay po sa atin ng katatagan, kapayapaan, at mas lalo po nakasiyahan sa puso na alam natin nandyan palagi si Kristo sa buhay po natin. Amen. Sabi nga po dito sa Colossus chapter 1, verse 5 to 6, dahil sa pag-asa makakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan at magandang balita na dumating sa inyo. Ito yung lumalaganap at nagdadala ng nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Pagpapala sa buong daigdig tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kandahang loob ng Diyos. Amen po. Lahat naman po nito, pag-focus po natin, pananatili po natin sa buhay na meron po tayo sa ating Panginoong Hesus po. Ito po ay paghihintay po sa pagbabalik ng ating Panginoon sa kagandahang loob ng Diyos na pagkakalob po sa atin ng ating Panginoon. Hirap ka man ngayon, pero pag dumating ang ating Panginoon, alam mong tagumpay ka. Amen. Ngayon pa lang mga kapatid, magalak na tayo kasi alam natin sa dulo ito'y tagumpay kay Kristo. Amen. Wag po tayong mabahala mga kapatid. Panghawakan natin yung salita ng ating Panginoon. Panghawakan natin to ng mabuti na sa salita ng ating Panginoon magbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy palalo. Para pailahad sa buhay natin na itong buhay po natin kay Kristo lang at wala nang iba. Amen. Sabi dito sa Colossus chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa na may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pasasalamat sa Diyos. Napakahalaga po ng salita po ng ating Panginoon. Napakahalaga po sa buhay po natin na sumusunod at namumuhay kasama si Kristo. Huwag po nating hayaan na mabawaliwala po yung salita ng ating Panginoon. Ito po itanim at itatak po natin sa puso po natin ng katotohanan sa salita ng ating Panginoon at patuloy na magalak sa buhay sapagkat meron po tayong Kristo na nararanasan sa buhay po natin. Sabi sa Efeso chapter 3 verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa mamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Amen po. Ito po yung mga bagay na dapat po natin ginagawa. Nagbibigay po sa atin para mas
po tayong tumuon sa ating Panginoong Hesus. Lumalakad nakasama si Kristo, sinasandalan ang buhay at umaasa kay Kristo. At ang kanyang mga salita ang siyang pinanghawakan po natin. Mas lalong niyayakap ang mga bagay na tinuturo, sinasabi at inahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kasi diyan tayo lalakas, diyan po tayo titibay at mas mararanasan natin na yung Kristo na tinanggap po natin, hindi siya basta-basta, kundi makapangyarihang Diyos. Makapangyarihan na kayang gawin ng lahat ng mga bagay na sa atin posible, sa atin imposible, pero posible po sa ating Panginoong Hesus. Meron ka mang inilalapit, dinadalangin sa ating Panginoong Hesus, panghawakan po natin yan. Panatilihin po natin yan. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. May kasagutan sa ating Panginoong Hesus. May kapanatagan po sa ating Panginoong Hesus. Kaya mas lalo po natin panatilihin ang buhay po natin na lumalakad po sa Kanya. Sabi nga po dito sa akin pong nabasa, build your life on the truth of Scripture. Keep learning, obeying, and trusting what God says. Ang buhay po natin ay mas lalo natin makita po ito na hindi lang po natin binabasa ang salita ng ating Panginoon, kundi po natin po ito at patuloy na sinusunod bawat salitang sinasabi sa atin ng ating Panginoon at pinagkakatiwalaan po ito. Na kapag sinabi ng ating Panginoon, alam po natin, ito po ay maganda sa buhay po natin. At hindi po tayo dadalhin nito sa kapahamakan, kundi sa katagumpayan at patuloy na pag-ibig po ng ating Panginoon. Amen po ba? Sarap po yun mga kapatid. Last po, gusto ko pong iwan po sa inyo at dito na po ako magtatapos. Ang sabi po sa Colossus chapter 2, verse 9 to 10. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen po. Kaya yung Kristo na siya pong nilalakaran po natin ngayon at pinagtotoonan po ng buhay po natin. Yan po ay makapangyarihan Diyos at siya po ang namamahala ng lahat ng bagay po. Nilubos ng Diyos sa pag-isa po natin po sa Kanya at manatili po tayo nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Keep living in Christ. Keep walking with Christ in life. Keep your dependence on Christ. And keep living out what you have learned in Christ. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po tayong lahat at tayo po ay manalangin po sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita po, Panginoon, na patuloy na nagbabalik po sa amin po, Panginoon, na pagtingin sa inyo po, Lord Jesus. Salamat sa inyo po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po, Panginoon, Lord Jesus. Dalahin ko po, Panginoon, na itong buhay na meron kami, Panginoon, na pag-isa, Panginoon, sa inyo po, Lord Jesus, ay manatili po, Panginoon, na nabubuhay, nakasama ka po, Panginoon. Na lumalakad, Panginoon, sa bawat araw na pinagkakalob niyo po sa amin po, Panginoon, kasama ang Diyos na naligtas po sa amin, ang Diyos na tinanggap po namin, Panginoon, na nagpalaya, nagpatawad po, Panginoon, para po sa amin po, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat meron na kaming tunay na masasandalan po, Panginoon. Na meron na kaming Diyos na malalapitan sa lahat ng pagkakataon po, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na ito po, Lord Jesus, ang tingnan po namin po, Panginoon. Isalang-alang ang buhay namin sa inyo. Ipagkatiwala ang buhay namin sa inyo po, Panginoon. Patuloy na umasa po sa inyo po, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Kristo po, Panginoon, na kayang tumugon, nagbigay sa amin ng kapayapaan, kapanatagan sa buhay po namin po, Panginoon. Sa panahon po, Panginoon, na kami hirap na. Sa panahon, Panginoon, na kami sobrang nag-aalala na, Panginoon. Samahan niya po kami, balik kami, Panginoon Lord Jesus. Na sa inyo patuloy na tumuon, tumingin, Panginoon, sa inyong magagawa po, Panginoon. At ang inyong salita po, Panginoon, sa buhay po namin, mas manghawakan po namin lalo po, Panginoon. Lahat ng pangako niyo po sa buhay po namin po, Panginoon, lahat
sinabi niyo po sa amin po, Panginoon. Siya po, Panginoon, na maging tulong upang mas lalo po na magtiwala po sa inyo. Maging matibay, maging matatag po, Panginoon, na lumalakad kasama ka po, Panginoon. Na ikaw ang pinapupurihan, Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa po ito po, Panginoon. Na hindi maalis yung paningin namin sa inyo po. Na hindi, Panginoon, mawala at mawaglit, Panginoon, na itong buhay na ito ay hindi na sa amin, kundi sa Kristo na ang siya naghahari sa buhay nga po namin, Lord Jesus. Salamat sa inyo po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo, pagpapala, pagkilos sa aming buhay po, Panginoon. Patuloy kong dinadalangin nga po sa inyo po, Panginoon, aking mga kapatid po, Panginoon, Lord Jesus. Kung mayroong nararamdaman sa kanilang mga katawan na hindi maganda po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus po, Panginoon, ikaw ang magpagaling. Ikaw ang patuloy, Lord, na magparanas sa kanila po, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang nararamdaman po, Panginoon. Iparanas niyo po, Panginoon, Lord Jesus, ang pagkilos niyo po sa kanilang buhay po, Panginoon, Lord Jesus. Kung meron man, Panginoon, nagmadalangin, Panginoon, ng hanap buhay po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus po, Panginoon, ang inyong kalooban po, Panginoon, ang maranasan niya po, Panginoon, Lord Jesus. Walang imposible sa inyo po, Panginoon. At patuloy niyang maranasan po, Panginoon, katugunan sa kanyang panalangin po, Panginoon, Lord Jesus. Patuloy niyo rin po, Panginoon, na pagpalain na aking mga kapatid po, Panginoon. Daladala ang inyong salita po, Panginoon, pinanghawakan po, Panginoon, na sa inyo lamang titingin sa lahat ng pagkakataon po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Kristo na nagmahal po sa amin, na nag-aalay ng kanyang buhay po, Panginoon. We thank you, Lord Jesus, sa po ang kapurihan at pagsambat pagdakila sa pangalan niyo na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po ang na-bless sa narinig po nating salita ng Panginoon? Amen. Sabi nga po doon, na ang Diyos po ang patuloy na paghariin natin sa ating mga puso. At dahil po dyan, bigyan po natin yung linggong ito at sa mga darating pang araw na puno ng pasasalamat yung buhay po natin sa Panginoon. Dahil siya yung nagbigay ng kulay sa mga buhay natin. Amen. Isa pa tayong umawit sa Panginoon. Lord, salamat yung dati naming buhay na walang halaga. Ikaw ang nagbigay ng kulay dito. Salamat, Panginoon. Ikaw ang kumilos at patuloy na gumabay sa mga buhay po namin. In Jesus' name, amen. Sige po, isang pa tayo umawit. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya. Pakitignan nga yung mga katabi natin. Kung nakangiti ba? Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyong maipapantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at tumabay, wala sa iyong maipapantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang
Sabay palakpak natin ang ating mga kamay. Jesus sa buhay ko. Jesus sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus sa buhay ko, ika'y kumilos at tumabay. Wala sa'yo may papantay. Sabay-sabay tayo magpasalamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong ginawa. Salamat. Yes, thank you, Lord. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Jesus. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi kong nagpupuri. Mula sa aming mga labi, Panginoon. Mula sa labi. Yes, Lord. Minsan pa, mula sa labi. Mula sa labi ko. Mula sa aming labing pasasalamat, Panginoon. Mula sa labi ko, nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at tumabay. Wala sa'yong may papantay, Panginoon. Wala sa'yo may papantay. For the last time. Wala sa'yo may papantay. Amen. Jesus, sa'yo po ang papuri namin pasasalamat. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Pwede po tayong magkamustahan and meron din pong lunch na nakaprepare po. God bless po and have a great, blessed week.